Hello! Ngayon ay karugtong ng ating lesson tungkol sa existence sentences. Sa nakaraang lesson, pinag-aralan natin na ginagamit ang particle na ni kapag nagpapahayag ng lugar. Ito yung pattern na place, ni, thing, ga, arimas. Ngayon, pag-aaralan natin ang mas detalyadong ekspresyon tungkol sa lugar na ito. Kapag nagpapahayag ng lugar, mayroong taas, baba, harap, likod, at katabi, di ba? Opo, gusto ko sanang malaman kung paano sabihin ito na parang on, under, o in front of sa English. Kapag sasabihin ng detalyado ang mga lugar na ito, gagamitin natin ang particle na no. At idudugtong natin ito sa basic pattern na place, ni, thing, ga, arimas. Magbibigay ako ng example. Watashi no mae ni anata ga imasu. Ang ibig sabihin nito ay nasa harap kita. Pero mag-ingat kayo sa word order. Ang in front of me sa Japanese ay nagiging ni, no, front na word order. Baliktad pala sa English at Tagalog. Nagiging watashi no mae pala. Tama. Pagkatapos niyan, idudugtong mo ang basic pattern na ni anata ga imasu. Ito ang mga madalas gamiting salita para sa lugar. Uwe, taas, ibabaw, shita, baba o ilalim, mae, harap, ushiro, likod, naka, loob, at tonari, katabi. Mag-practice tayo. Pagsamahin ang mga salitang sasabihin ko gamit ang no para makabuo ng sentence. Example: tsukue, ue, hon. Answer: tsukue no ue ni hon ga arimasu. Question 1. Hako, naka, tokei. Hako no naka ni tokei ga arimasu. Question 2. Isu, shita, neko. Isu no shita ni neko ga imasu. Question 3. Konbini, tonari, eki. Konbini no tonari ni eki ga arimasu. Ngayon, ang susunod ay ang paraan ng pagbibilang ng mga bagay. Tungkol sa pagbibilang, sa totoo lang, mayroong humigit kumulang 500 klase o counters sa Japanese. 500 kinds? Imposible yan. Hindi ko yan masi-memorize. Ito ay dahil nag-iiba ang ginagamit depende sa uri ng binibilang. Halimbawa, kung manipis na papel o mahaba at manipis na bagay. Kayang gamitin ng mga Japanese ang lahat ng ito, pero natututunan nila ito sa pamamagitan ng pagiging pamilyar o nakasanayan na. Paulit-ulit nilang sinasabi ng malakas kaya sila nasasanay. Pero hindi ninyo kailangang matakot. Karamihan dito ay slight variations lamang ng basic form na ichi, ni, san. Sa lesson na ito, ituturo ko ang dalawang pinakamahalagang basic forms. Una, ang pinaka-basic na numbers mula 1 hanggang 10. Sumunod sa akin at sabihin ng malakas. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 8, 9,
10. Narinig ko na yan. Madalas yang sabihin sa karate at anime. Oo, yan ang pinakabasehan at ituturo ko ang isa pang basic form. Kapag nagbibilang ng pangkalahatang bagay, ginagamit natin ang counting method na 1つ、2つ. Kapag hindi mo alam ang specific na counter, gamitin mo lang muna ito at maiintindihan ka na nila. Mag-practice tayo. Ito ang mga salita para magbilang ng bagay. 1つ、2つ、3つ。4つ、5つ、6つ。7つ、8つ、9つ、と。Biglang humirap. Ibang-iba siya sa ich, ni, san, Mahirap sa umpisa, pero hanggang 10 lang ito. Mula 11, babalik na ito sa ju-ichi, ju-ni, kaya huwag kayong mag-alala. Ngayong na-memorize na natin ang 2 basic forms ng pagbibilang, babalik tayo sa paraan ng pagsasabi ng lugar. Ito ay kung gusto nating sabihin may 2 mansanas sa ibabaw ng mesa. Saan natin ilalagay ang bilang? 2つがありますba? Muntik na! Ilalagay ang bilang sa pagitan ng particle na ga at verb na arimas. 机の上にリンゴが2つあります. Hindi nilalagyan ng ga ang bilang. Ito ang rule. Kapag magtatanong, gagamitin ang ikutsu. 机の上にリンゴがいくつありますか? Ngayon, sentence making drill tayo. Magtatanong ako ng ikutsu arimasu ka at sumagot gamit ang number na nasa parenthesis. Question 1. 箱の中に時計がいくつありますか? 3つあります。Question 2. 部屋の中に椅子がいくつありますか? 4つあります。Question 3. コンビニの前に車がいくつありますか? 1つあります。 Sa wakas, tapos na natin ang existence sentences ng Lesson 3. Mag-review tayo sa lesson natin ngayon. Kapag sasabihin ang detalyadong lugar, ginagamit ang no. Ang word order ay watashi no mae, di ba? At sa numbers, may 2 basic forms. Ang 1, 2, 3, 1つ、2つ. Panghuli, ang pwesto ng bilang sa loob ng sentence ay bago mismo ang verb na arimas. Ang daming kailangang i-memorize, pero naintindihan ko nang mabuti ang rules sa word order. Sa pagbibilang, siguradong masasanay kayo kapag nag-practice kayo ng paulit-ulit ng malakas. Kaya huwag kayong matakot. Sore dewa, hanggang sa muli sa susunod na video.